Hi! Quick update to me. Today is November 9, 2023. Last na upload ko is April, kung di ako nagkakamali. And last nag-work ako is February katapusan. Then the rest is wala na akong work. Bali, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, 9 months. 9 months na akong work. So, sa 9 months na yon, anong ginawa ko? Well, nag-try naman ako mag-apply pa rin papuntang ibang bansa. But, I think hindi talaga siya para sa akin. Kahit ilang beses kong pinitin. May mga nangyayari at may nangyayari talaga na mga hindi natin inaasahan. Kasi, meron na yung waiting na lang ako sa sa visa. But still, may ginawa pa rin yung Panginoon para hindi matuloy. So, fortunately, andito pa rin ako sa Pilipinas at nanatiling unemployed. Wala pa rin akong work for 9 months. But, kahit unemployed ako, tingnan mo, lakas ng loob ko magpa-brace. Wala lang. Hindi ako nagaganda sa ngipin ko. Papangitin ako sa smile ko. So, nagpa-brace ako. Pero yun nga, back to the topic. Hindi ba ako nalulungkot na wala akong work for 9 months? Well, nakakalungkot siya. But at the same time, isang magandang pamamaraan para mas makilala ko yung sarili ko na tamad talaga akong tao. Hindi naman. Kumbaga, siguro tinitignan ko na lang sa bright side is mas binibigyan ko ng time na makasama ko yung family ko. Mabigyan ko sila ng oras para makasalamuha. At the same time, kasi, yun nga, pag nag-work na ako ulit, naayos ulit ako sa bahay, at mahirap na ulit bago ako umuwi, matagal, kasi mas pinipili ko na wala talaga sa bahay kapag nag-work ako. And then, I'm planning next year, mag-work na. Dito pa rin sa Pilipinas, kung ayaw talaga sa ibang bansa. Ayun lang. 9 months na akong walang work. Pero sa tulong ng Panginoon, I'm still here. Nananaba pa nga taong bahay. And ano pa bang mga nangyari sa buhay ko maliban doon? Darating yung time na alam niyo yung guys, paggising mo sa umaga, na mafe-feel mo na parang magigising ka sa isang umaga na ang lungkot, pero sa isang araw lang yon na ano kaya, i-question mo na naman yung sarili mo na ano kayang purpose ko dito sa mundo, bakit ako nabuhay, o kaya ano na strong, ilang months ka nang walang work, hindi ka na nakakatulong sa family mo, gumising ka. Or pag biglang may darating na mga bills na naririnig mo yung magulang mo na kung ano yung mababayaran, tapos di ka makatulong, bigla ka na lang malulungkot, bigla mo na lang isipin na wala kang ginagawa para makatulong sa kanila. Alam mo yun. But buti na lang, napakabait ng Panginoon kasi sobrang dami niyang pangako na binitawan, na hindi niya ako pababayaan, na lagi ko siyang kasama sa lahat ng hirap. And I pray and I hope na by next year is makakuha ko ng magandang work upang makatulong ulit. And guys, I'm 26 na. Ano nang balak mo, strong? Magpamilya na kaya ako? Char. Wala lang, yun lang. Quick update. Masaya naman ako sa buhay ko. Kahit wala akong work. Kahit wala akong kayamanan. Financial.
But I know I have a lot of people na nagmamahal sa akin. And I'm still single. Pero may tao na nagpapasaya sa akin. Hindi na namin minamadali siguro yung bagay na papasukin namin kagad. At kagandahan dun kasi, ako kasi wala akong goal sa buhay ko. Wala akong nilook forward na ganito yung gusto ko at the age of this, ganitong business yung gusto ko, yung family ko, ganito, ganyan. Ang alam ko lang na goal ko sa buhay is bigyan ko ng magandang buhay yung magulang ko. Na pag dumating yung time na matanda sila, gusto ko na ibibigay ko yung gusto nila. Kumbaga hindi sila mahirapan makuha ng financial. Kasi ako yung mag-provide nun. But, yung goal ko para sa sarili ko na dapat ganitong age, ganito na ako, at ganyan, ganito, or anong work na gusto ko, anong expected salary ko, wala. And then, yung nilook forward ko na person is may goal siya sa buhay. At the age of 30 daw, sana may apartment na siya, may resto na siya, makapunta na siya ng ibang bansa. Sabi niya, at the age of 29 ko daw, dapat may baby na kami. Alam mo yun? So, masaya lang na kung ano yung luck ko bilang isang tao, siya yung pumupunan nun. Sabi ko nga kay Lord na, if ever man, Lord, nabibigyan mo ulit ako ng partner, sana, Lord, yung malakas siya doon kung saan ako kung saan ako mahina. Sana malakas siya kung saan ako mahina. Kasi, yung personality ko is sobrang strong. Yung mental health ko sobrang strong. Pero yun nga yung lacking ko. I don't have goals. I don't have na yung pangarap baga na gustong kunin. Ganon. Yes, I have a vision but hindi siya ganon ka-clear. Unlike sa, yun nga, sa taong yun. So, ayun lang. Na pinapanalangin ko talaga sa kay God na bigyan niya ako ng tao na strong yung personality niya when it come sa mga dreams, sa goals, para ililid na lang niya ako doon. Kaya yun. And ano pa ba pwede kong ma-share? Kasi kaya ako nagaganto kasi gusto ko siya one day, kung maging successful man ako na pagpapalain ng Panginoon, babalikan ko tong video na to. And then, may kita ko kung ano yung struggle na kinaharap ko before. And then, ano na ako ngayon. Alam ko last time na video ko is umiiyak ako na nalulungkot ako kasi wala na akong work. At hindi ko alam. Masyado ko pinipilit yung sarili ko na mag-ibang bansa ka, dapat 25 ka na, matulungan mo na yung family mo, mapag-stop mo na ng work si mama mo. Alam mo, masyado ko pinressure yung sarili ko. Kaya na-pressure tuloy ako ngayon na gawin yung mga galong bagay. Pero, tinuruan ako nung panahon na bakit ka ba nagmamadali? Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Maghintay ka lang. Magtiwala ka lang. Kasi dati niraran ko na ginawa ko naman lahat. Lahat ng interview pinuntahan ko. Lahat ng effort, lahat ng pagod binigay ko. Kahit hindi ko alam puntahan, pinupuntahan ko. But still, hindi pa rin ako nakukuha. Kung may pa niya interview man, nakuha ako, biglang may mangyayari. Nag-back out si employer. Sobrang dami. Yung to the point na pumasok na ako sa okay na yan, kahit mababait sahod, basta makaalis ako. Pero yung safety ko, hindi ko na inisip na papasukin ko yung bagay na I'm not sure kung safe ba ako. Pero pinakita sa akin ng Panginoon na hindi ganun yun. Mag-antay ka kasi yung plano ko para sa'yo, higit sa plano mo para sa sarili mo. Yung plano ko para sa pamilya mo, higit na mas grabe yung plano ko para sa kanya. So, parang ayun lang, na onting realization in life na sa 9 months ko na hindi ako nag-work, mapakabuti ng Panginoon sa buhay ko.
Hindi niya ako pinabayaan. Hindi nga niya ako hinayaang magutom. Hindi niya ako masyadong hinahayaan na mamblema sa mga bagay na hindi ko dapat problemahin. Kaya yun. Masaya lang ako na nandito pa din ako. Dati yung pangatlo kong video na i-upload na hindi ako umiiyak, na okay ako, na naintindihan ko na may plano sa akin yung Panginoon, na kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. Na mga tanong sa akin ng mga kaibigan ko, 9 months? Wala kang work? Kaya mo? Ang ginagawa mo sa buhay? Wala, nakahiga, naglalaro, nanonood. 'Di ba? Sobrang wasted ng time. Wala akong ginagawa para mag-improve ako. Wala akong ginagawa para madagdagan yung knowledge ko. Wala. Humiga lang talaga ako for the 9 months. Nagpahinga. Nirealize, inisip yung mga dapat isipin. Kasi alam ko naman na pag nag-work na ako, hindi na ulit ito mangyayari. Pag nag-work na ako, work na ulit. Wala na namang kapahingahan na mag-work. Na kahit may sakit ka, work ka pa din. Na kahit pagod ka na, work ka pa din. Siguro ito yung reward sa 4 years ko nag-work, magpahinga ako. Diba? Kaya yun lang. Quick update for me. I'm fine, guys. I'm still breathing. Tignan nyo, may brace na nga ka. Kaya yung 9 months wala kang work pero nagpa-brace ka. Ang galing. Mag-1 month pa lang to sa November 21. Kaya yun lang. Thank you for watching. Soon, mag-update ulit ako ano nangyari sa buhay ko. Sana, hopefully, next na upload ko dito sa video is may work na ako. Naging kami na rin nung someone na gusto kong makita, nilolook forward ko in the future. Diba? Yun lang. Adios!